Baby girl, ba't ang ganda mo naman? Ginawa ka yata sa gabing pulang bilog na buwan. Ang sabi niya sa akin, babe, ang angas mo naman. Uy, hindi sakto lang, yun ang linyang binitawan. Tingin niya sa akin cool, so I took her to the pool. Di mo natatanong kapag tumira to sa pool. Di mapigil rekta sisiding, hindi ka mabibitin. Baby girl na mahihain, dapat lang na kinakain. Binibining mahihain siya nung aking kilalanin. Naghihintay ayain, kalabit sagot niya sa akin. Binibining mahihain siya nung aking kilalanin. Naghihintay ayain, kalabit sagot niya sa akin. Anyway, nga pala, papakilala ko nga pala ulit si Sexy J, guys. Palakpakan tayo. Alright. So, may nilabas na bagong kanta si Sexy J. Sexy J, paliwanag mo naman sa amin or discuss mo naman sa amin yung bagong kanta. Nasa Spotify na rin, tapos yung music video kalalabas lang. Bali, collab ko sa mga bata sa Pilipinas. Pangalan nila ay Nova Kane. Yan. Pakinggan nyo, baka magustuhan yung mga tugtugan nila. Mga Once again, Sexy indie, J. mga batang indie sa Pinas. Okay yung mga bata ngayon, baka magustuhan nyo yung mga music nila. Matripan nyo. Ayan yung pinaka-latest na labas namin. Tapos, susunod may another collab akong lalabas. From Cebu naman, yung kasama ko. Suportahan niya si Sexy J. Isang mabisang artist yan. Thank you! Kami ang mga barbero! Wala akong pasok ngayon, kaya nandito kami ngayon sa bagong Jokers Dito Barbershop. kami ngayon sa bago Open namin tomorrow, shop. 11 a.m. hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga tropa nating taga Macau dyan. Ano yan? Kailan ka nagsimula sa music? Siguro 2018. 2018. Doon nag-start to. Bolero lang sila. Yun yung solo mo, no? Solo mo na talaga. Ano yan? Collab din, collab. Collab din. Kaya iDress. Parang doon nagsimula yung ano ko, parang doon ako nainggan yung gumawa ng music. Pero yung solo mo, Solo ko siguro nag-umpisa 2019. Pero ano lang, from scratch, gawa lang sa phone. Phone records lang. pero quality pa rin nun eh, yung mga nilalabas ni Kuya J. Oo. Tapos halos ngayon pala ako nakakagawa sa ng recording sa computer. Kumbaga, tag dito, Kuya J, paano ka naman nahilig? Like, saan nagsimula yung hilig mo sa music? Like, Saan ka na-inspire? Like, anong klaseng genre? Saan ka nagsimula? Siguro simula nung nag-skate ako, parang doon ko na nakita na parang nandun pala sa music na to yung puso ko. Yung parang nandito pala sa mga music na to yung ko, hinahanap ko. Parang pag sa tuwing nag-skate ako tapos naririnig ko yung mga ginagamit nilang soundtrack sa skate video. Sabi, wow, ang ganda na parang bagay sa akin. Kumbaga sa mga skate video mo rin talaga napapakinggan. Tapos simula nung parang napapanood ko na yung mga skater. Tapos nakikita ko yung mga pormahan. Doon mo talaga kapag music, doon mo may express yung kung ano yung character na meron ka talaga, di ba? Tapos parang ngayon, simula nun parang pag may narinig ako ng music sa skate video, parang sinesearch ko kung sinong kumanta na banda. Pasok. Tapos sinesearch ko yun kung sinong kumanta doon sa soundtrack na ginamit ng skater. Tapos Mismo. papakinggan ko. Hahanapin ko yung artist kung sino. Ayun, tapos simula nun parang parang ang solid na. Parang yung sa yung dating niya sa akin, parang sobrang ganda ng music. Yung parang na-inspired yung melody. Kahit na minsan hindi rin sa lyrics minsan basta may masayang vibe tapos melody ng kanta. Tapos kung paano parang structure, lahat. Parang Gets. iba yung music talaga Parang Actually, kahit ako nung nagsimula ako sa music, kasi sa mga nakakilala sa akin, ang airpod ko kasi is DJ. Talaga, Kois? DJ ang airpod ko. Kailan ka nag-umpisa? Actually, matagal na akong tinatanong ng airpod ko about dyan. Bata pa lang ako, parang
yun nga, kasi nga may studio sa bahay. Ah. Kumbaga, gumagawa-gawa na kami ng mga music, nagko-cover na kami. Mm. Pero at that time kasi hindi pa ako confident sa music ko. Kasi Ah. ano ako dati, pero nagpe-perform ako dati, pero ano ako kasi dati, dancer ako nung college. Kumbaga, nire-represent ko yung school namin, Dance Varsity. So, nung time kasi na yun, hindi pa ako, mas confident ako sa dancing ko, hindi sa music. Tapos, nung parang recently na lang, siguro mga year 2015, doon ako nagsimulang mag-cover talaga ng mga kanta-kanta. Ang unang-una kong kinover na kanta, sa mga nakapanood na, yung Itsumo, Alam ko yun. Dyson K9, Mobstar. Yun yung Solid una kong yun, kinover. solid yun, So, yun. Tapos, nung, syempre, tuwan-tuwa ako, parang recording shit. Doon na nagsimula hanggang sa niyakap ko na. Tapos naging ano na ako nung 2018 na. Yan na yung mga Dire-diretso na-introduce na ako talaga sa community ng mga community, musikero. Hindi lang sa hip hop Kasi ever since nung bata ako, syempre nga airpot ko DJ, kumbaga nakakasalumuha na ako ng iba't ibang klase ng mga artist. Ng artist. Hindi Parang lang lahat ng genre na. oh. Universal din, no? Kumbaga universal language nga music sabi nila. Mapapakinggan mo talaga yung ano, Mismo. yung kung nasan yung puso mo sa music. Kung aling music yung nasa para sa'yo. Totoo yun. Tsaka kasi, ano yun sabi nga nila, dumaan din naman ako sa experimentation stage na hindi ko alam kung ano talaga yung tunog ko. Ang dami kong trinay na tunog, genre. Pero etong masasabi ko, yung Tito ngayon, kasi nag-rebrand ako dati, ang screen name ko is EST95 Pero yung Tito, feeling ko eto na talaga yung tunog ni Tito talaga. Hindi kumbaga kaya ako nag-rebrand na Kumbaga tapos na ako dun sa era ng hinahanap ko yung tunog ko. Kumbaga Tito na. Nakita mo na. Nakita ko na, ito na yun. Yun na yun. Tito. Tito, yes. So, ano yung music ni Tito? Para malaman nila. So ito yan, ang brief music ni Tito, knowledge. basically, ano ako more on analog ako. Like yung instrumental ko, gusto ko yung more on live instruments talaga. Pero at the same time, ini-incorporate ko pa rin yung, syempre, lahat naman ng bagay sabi nga lang, change is inevitable. Kumbaga, ini-incorporate ko pa rin yung mga, yung bagong mga tunog. Like, minimix ko na siya, depende kung ano yung babagay na kanta dun sa, babagay na tunog dun sa kanta na ginagawa ko. Yun yung tunog ni Tito. So more on, pag narinig nyo yung mga music ko, more on, marinig nyo parang, kung tawagin ng mga Pinoy is banda style. Yan. Banda style. Banda. Parang ganun yung mga instrumental ko. Musician ka rin. Ikaw nga, sige nga, ikaw naman. Paano ba tayo? Ikaw naman. Actually, ang hawak ko talaga, percussions. Drums Perks, talaga. so drums. No? Yan. So, dati high school, syempre, di ba, sa Pinas. Yan, mga Battle of the Battle of Bands. Bands. Uso yan dati. Yes, sir. Yan, so kung saan di tayo napunta tayo sa mga, syempre, mga alternative Alternative mga rock. Early 2000s, syempre, kaputukan ng mga Banda. pop punk. So, mga emo, syempre, napasabay din tayo sa mga katropa natin. Yun, hanggang bago pumunta ng Macau, tumagal talaga ako sa metal scene. Metal. Yan, sa Manila, yan. Mga underground metal, mga death metal, thrash. Pero pumapalo ka pa rin ngayon. Casually, minsan lang, pag medyo Mikit ka. pag gusto, wala kung pinakita lang akong mga rentahan, parang na-miss ko lang, lang, tanggal kati lang ng ano. Palo lang. Tapos ngayon, kahit ano naman, na-enjoy ko naman na kahit anong genre Kasi, depende sa mood mo masaya Mismo. Pag Ganun ako gumawa ng music Like, pag maririnig nyo yung ibang kanta ko, merong mga tunog na alam mong galing ng ibang genre, pero bakit nandun? Kasi minsan ganun minsan may hinahanap akong tunog na hindi sa gintong genre ko makukuha yung gusto ko Kailangan bubunot ako sa ibang genre. Pero alam kong babagay dito sa kanta. Ito yung gusto mo malaman. Layo tiyatawag to sa mga tropa. Kasi yung mga tropa, meron yung mga kanya-kanyang paboritong genre meron yung trademark ng mga gustong kanta. Pero ano yung music genre, guilty pleasure nyo? Hip-hop, 2000s R&B. Alam niyo na yan. Sa mga batang 90s. Ano, guilty pleasure mo yung tipong hindi siya common pakinggan or siguro sa tingin ng iba, baduy, pero gusto mo. Yung hindi. Lumaki na ako sa underground punk rock. Ano, yun yung favorite mo, pero ano yung tipong Indie music. Country, Country, yan, indie country. music. Oo. Eto mabibigla sa akin, mga tao. Yan. Yung ba yung Kung yung mga ganun, yung tipong mga unusual ba? Usual, Parang ganun na, hindi mo akalain na pinapakinggan. Pinapakinggan mo, K-pop, sir.
K-pop yan. Sa mga nakikinig ako. Hindi, actually nagkaroon ako ng phase lalo na nung high school na naging jam ko talaga ang K-pop. So sa mga nanonood dyan, lalo na mga fan ng Big Bang, yan. Nakikinig ako sa Big Bang. Hindi, bago na yun eh. Hindi ko na ano yun eh. Ang ngayon talaga, nung era na yun, yung kaputukan nung, hindi yung Big Bang na ano, yung early Big Bang talaga yun. Naging jam ko rin yun. Ako medyo weird yung guilty pleasure ko eh. Dahil siyempre galing kang banda, yung mga ganon. Pero mahilig ako makinig ng mga yung mga divas ng 90s, 2000s. Whitney Houston, mga Celine Dion, mga Toni Braxton, ganun. Kasi, Kumbaga yung mga pang-karaoke shit. tsaka yung pagkanta nila, parang, para sa akin, magaling talaga sila eh. Oo. Iba kasi yung Oo. iba yung era kasi. Iba yung era nila. Dati kasi, yung mga 70s to 90s kasi, hindi ka pwede maging recording artist kung di talaga maganda boses mo. Oo, exact. Kailangan talaga maganda boses mo. Wala pang auto-tune nun. Wala pa. Hindi, meron naman na yun yung actually medyo hot topic din yung autotune eh. Pero kasi meron na noon, pero kasi yung autotune ngayon masyado nang kumbaga sa Masyado siyang digital ba? mixing and mastering, sobrang nakaangat na. Hindi ka tulad dati, di ba? Oo, kasi ang autotune based on the word itself, autotune. Kumbaga ano lang naman siya eh. Kumbaga paano ko ba i-explain? Kumbaga sa software kasi parang kaya nga autotune eh. Kumbaga yung boses mo nile-level niya ng kusa. parang ganun. Kumbaga sa ulam, tinitimpla niya Oo. para maging swak sa panlasa, di ba? Pero kasi dati nga, yung mga artist dati, kumbaga hindi nila masyadong kailangan nun kasi mga musician talaga sila, alam nila kung paano tumuno talaga dun sa, alam nila yung flat, alam nila. Saka din pinagkaiba dati, kaya talagang masasabi ko na talagang sobrang galing ng mga artist noon. Kasi dati, bago ka mag-release sa radio, sa gumawa ng album or ng EP, kung ano man yung paraan nila para mag-release ng kanta. Dati, may kilala ka muna sa live music. Mismo, oh. Di ba Mga lahat ng banda mga sa ganun. Pinas na sikat ng 90s, bago sumikat yan sa radyo, sumikat yan sa live. So, pag hindi ka magaling sa live, di ka tatangilikin. Mismo. Kasi ano yun eh, yun naman yung bentahe. Lalo na nung panahon nila, syempre ngayon kasi social media, ang dali na maglabas ng mga content eh. Dati kasi, ang bukod sa mga, ang marketing kasi ng mga, syempre, ng mga record label, kung pupuntahan ka ng tao para panoorin ka. Yun yung kasi isang malaking way nila para kumita eh. So, hindi ka rin basta makakatagos kung alam nilang hindi ka rin magaling mag-live. Tsaka shoutout pa natin yung country music ni Eric. Paborito ko rin yan kasi nag-college ako sa Baguio. Soundtripan ko lagi 99.9 country. Alam mo yun, di ba? Baguio City. Yan, solid yan. 99.9. Solid yung mga country music talaga Saka napansin mo dati yung kapag magi-scout yung yung mga talent agent dati, nasa kwan lang sila. Pangalan nito? Nasa bars lang. kumbaga yung nanonood lang. Oo, nanonood lang sila. Pato mo lang. Ay, ito pala, hindi natin naitanong sa kanya. Yung guilty pleasure niya, yung hindi mo kanyang pinakikinggan, pero pinakikinggan niya. Ano yung guys? Yung di ba meron kang specific genre or style of music, ano yung pinakikinggan mo na unusual, hindi nila expectin na pinakikinggan mo? Like for example, siya, K-pop, di ba? Uy, naki-K-pop ka pala. Ako, Oo nga no. nakikinig ka pala ng Celine Dion, ng Whitney Houston, ganun. Teka lang. Sa'yo, Koys, ano yung mo? Wait lang, isipin ko muna sa lapit niya. Wala man nila. Ano ba yan? Yung tipong nila na-expect, nakikinig ka pala ng mga April Boy, yung mga ganun, di ba? Oo, Oo, yung April Boy. Kasi syempre, icon yun, kahit sino pakinggan yun. Video okay staple yun eh. Teka lang. Tama, oo. Ang mahirap yun eh. Parang si Quiz J kasi nasa Kaidil pa din eh. Sige, habang nag-iisip si Ito, Sexy J, balik muna tayo shoutouts kay muna sa mga nanonood diyan, shoutouts sa mga especially yung mga nag-engage lalo na sa comment section. Maraming salamat sa sumusubaybay. Tutuloy namin tong kahit saan podcast. O balik tayo kay Sexy J. Sexy J, anong mo guilty pleasure mo sa music? Sabihin ko na. Ito, totoo to. Nakikinig ako ng Andrew E. Hey, shoutouts kay Kuya Andrew E. Sino ba yung guys? Kumanta ng Urban Flow. Yan, Urban paborito Flow. ko yan. Miss Tokipot. Miss, ba't ang suplada mo? Paborito ko yung guys.
Kumbaga, yun yung mga, ano kasi, minsan kasi hindi ka pwede lang din talaga mag-stick mo sa genre mo eh. Minsan, makakakuha ka ng inspiration sa ibang Michael B, genre. kung nakikinig kayo ng Michael B, mga music ni Tangay Michael na, B, pag napakinggan nyo, eto, ang daming, speaking of Michael B, lalo na yung mga recent na, last year to eh, last year yung, di ba, binabash si Andrew, ay si Michael B. Tangay na, baka hindi nyo kilala kung sino si Michael B nung panahon na yun, bago nyo makilalang komedyante si Michael B. Komedyante, tapos musician. Comedian talaga. Mostly comedian yung alam natin sa kanya. Eh, si Michael B talagang ano yan eh. Kumbaga, package artist yan eh. Isa Diba? si Michael V sa mga top tier songwriters sa Pilipinas. Makikita mo naman kahit sa mga parody niya eh. Isipin mo, alam mo yung sa mga ibang tao parang ang babaw pakinggan, pero para sa aming mga nakakaintindi kasi hindi basta iba yung basta masasabi ko lang Michael V top tier lyricist. Iba yung lyricism niya, no? Yun lang masasabi ko. Nga pala, mabalik tayo kay Sexy J. Total, eto na rin. Ang tagal ko nang gustong tanongin to eh. Sino si Sexy J? Like, paano nabuo si Sexy J? Yung, paano ba sabihin? Persona na si Sexy J. Sino yun? Yung ano, Sexy J, sa skate naman yun. Parang sumali ako sa Compy around 2010 ata, parang DC Compy, DC event sa The Port. Tapos may isang MC doon na tinawag yung pangalan ko. Kasi nung time na yun, may iniidolo ako na skater na lagi ring naka-tight. Tight as, tight pants. At punk din, punk na skater. Tapos ano, lagi kong ginagaya yung forma nun. Tapos nung sumali ako sa event, di parang ako na. Tinawag ako nung ano. Nung Parang ikaw na. Ako na, sabi, oh, Jay Villarosa. Sabi, oh, no, skinny jeans. Sabi, Sexy J. Sabi, Sexy J. Yun, simula nun, doon nabuo yung pangalan ng Sexy J. Pero ano yun? Tawag na sa akin ng mga skater Sexy J. Kumbaga, sila ang tumawag sa'yo nun. Mga skater. Hanggang sa niyakap mo na lang din yung Sexy J. Tapos, yun nga, around 2018, in-invite ako ni Idris na mag-record sa kanila, sa bahay nila. Yun, lumabas, nagawa namin yung bolero lang sila. Actually, sige. Simula nun, di pagkagawa namin ng songs na yun, sabi niya, ilalagay ko na lang yung pangalan mo as artist, Sexy J na lang. Oh, sabi ko, sige. Okay, Yun na yun, okay. Yun, tanggap ko yun, sabi ko. Tsaka, actually, yun nga, nung nakilala kita, hindi naman J, hindi naman Kuya J, hindi naman Quiz J. Nung nakilala kita, Sexy J na, yun na yung naririnig ko sa'yo eh. Like, di pa kita kilala, yung si Sexy J, ganito, ganyan. Kaya yun, Kois, nung simula nung gamitin ni Idris yun na as a artist name ko, yun na rin yung ginamit ko na sa mga sumunod na nagawa ko. Yung ko na, parang sarili kong gawa ko na. 2019 bali yun, tapos mga lumabas, mga 2020 na sa Spotify. Under Mismo. Under ng record label ni Diego Mapa. Now you know kung saan galing si Sexy J. Ano ko nga rin yun eh. Ngayon nare-realize ko eh. Hindi rin naman ako tumawag sa sarili kong tito eh. Galing nga rin sa ibang tao kasi 'di ba sabi ko nga kanina, ang unang screen name ko is EST95. Hindi naman tito eh. Paano ba? Saan ba nagsimula? Mostly mga artists, di ba, usually mga alias nila, yung mga moniker nila galing din sa mga supporters, yung mga tao sa paligid nila. Iniisip ko kung paano nagsimula yung tito eh. Okay, naalala ko na. So ito yan, kung bakit pala naging tito. Kasi nung EST95 ako, nag-release ako ng kanta na ang title is Very Tito. Yun yung medyo nagmarka na kanta ko kasi, yung Very Tito eh. Tapos nung panahon na ginawa ko yung kanta na yun na yung nagsimulang, hindi ko sinasabing ako yung kasi hindi naman ako kilala eh. Pero siguro sumakto lang na yun yung time na masyado ng na-emphasize or ginagamit na sa mga vlog yung halimbawa, tito ganito, tito ganyan. Kumbaga, sumakto lang siguro yung release nung kanta ko na Very Tito nung panahon na nauuso. Di ba ang dami mga vlogger na ganun yung pangalan, yung tito yung pangalan. Tapos yun, recentness nung siguro, yung mga tropa ko sa circle of friends ko, hindi naman ako tinatawag na EST95. Simula nung nilabas ko nga yung kanta na yun, ang tinatawag na sa akin, tito na. Tapos yung producer ko nung time na yun, ang sinabi sa akin, Saan ka na lang din?
sabi niya, tito mo na lang kaya kasi ganun din eh. Unang-una kasi, syempre, market-wise or Catchy siya, diba? bukod sa catchy siya, ang hirap kasi bigkasin nung or i-search nung EST95. Like for example, itatype mo sa YouTube EST95. Tapos yung 95 ko pa 9V. 9V. Minsan pag ganun, pag nilagay mo, ganun yung pangalan mo, di ba? Oo. Tama nilang password. Oo, tsaka ano siya, kumbaga as an artist, hindi siya parang madaling, kumbaga pag maghanap ka ng kanta, gusto mo yung madaling i-search eh, parang ganun. So yun na, tito na lang. Tito na lang yung naging brand ko, yun. Minsan galing nga rin talaga sa ibang tao yung magiging ano mo, yung magiging alias mo eh. May ano ko may gusto akong idea, gusto kong i-pitch pero siguro next time na lang. Gusto kong sabihin yung brief na ano, yung Sige lang, short go lang. Na, ano. 'Di ba, usapan natin kanina yung tungkol sa mga racism nga. Naalala niyo yung ano? Alam niyo yung project ng Slapshot dati? Ay, Yung medyo hindi. East Asian Revolution. Oo, AAR. Yung kanta nila doon, yung Marabahaya Maha, eh. oo. Oo. Tapos naisip ko, sa Macau napaka-diverse. May mga Pinoy, Indonesian, Thailand, Vietnam, Chinese, lahat. What if mag-fuse yung iba-ibang genre music, gumawa ng isang ganun? Kasi last na nakita kong gumawa ng ganun, sila nga eh, sa East Asia. Kaya tinawag na East Asia Revolution kasi Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand, tapos halong alternative, may new metal, May rap. metal, may rap. Kompleto dun eh. Yun hindi masyado pumutok yun. Actually, nakalimutan ng ibang tao ngayon, hindi nila alam yun. Pero solid yun eh. Papakinggan ko nga yun. East Asian, yeah. Like ano yun, isang buong track siya na... Isang kanta siya, tapos bawat part may bansa, may representative yung isang bansa from East Asia Mm. na gagawin niya. Pero isang track siya talaga. Isang track. Oo, language. Sa totoo lang, ano eh, medyo madali namang gumawa nun. Hindi pala sa madali, kaso parang ang hirap ang hirap maghanap ng mga artist na willing gawin yung ganun sa ngayon Pero okay yung ganung concept. Kasi naisip ko, parang kompleto na tayo sa Macau eh. Like, may media team na tayo na pwedeng gumawa ng mga You video. mean gagawa tayo ng ganun pero Macau community. Macau community, yung mga nasa Macau na ano, from other Countries. Kausapin natin. Kung anong genre yung kanta, mali mo, isang genre niya ng isang bansa is parang metal siya. Mm. Tapos may iba hip-hop na po. Gagawa natin ng parang paano may fuse yun. Parang solid lang siya ilabas pag tinignan mo. Okay yun O kasi kung Siya, tutusin, di ba? sa circle natin, kaya natin i-pull off eh. Alam mo yun, ang daling, parang, ewan ko sa circle natin, parang ang dali niyang gawin eh. Ang dali. Lalo, ang liit ng Macau. Mm. Tapos yung tropa mong ganyan, may tropang ganito. Siguro isa sa atin, may tropang Thailander na artist, di ba? Or Pwede. Singapore na artist. Oo, meron eh. Sige nga. Di ba pag gumawa tayo ng parang isang track na iba-ibang genre, hindi siya aangkinin ng isang genre. Mm. Hindi siya sabihin na, uy, hip-hop yan, uy, Akala mo metal Bohemian yan." Rhapsody, no? For example, mag-uumpisa siya as rap, tapos biglang yung bandang pa-chorus niya magiging medyo punk siya dating. Tapos Sige biglang nga. papasok Parang ngayon na gusto ko naman, yun, magiging, oo, iba-ibang ano, kumbaga, universal Mismo. genre, universal yung tao, basta universal lahat. Magaling yun magaling yun isip mo yun Diba? Solid, diba? Hindi, okay lang. Boys, maganda yun. Maganda yung sinabi. Oo, maganda nga. Sige, tingnan natin pag May resources nakahanap tayo, kompleto tayo. Sa Macau, meron tayong mga pagre-recordan, may mga gagawa ng video natin. Kumbaga, hindi natin kailangan maglabas actually ng pera eh. Kumbaga, Kasi lahat nga Oo. may kanya-kanyang shit na kanya-kanya, kayang oo. mag-ambag sa ambag gagawin. na lang kahit sino lahat. Baka sa studio naman, pwede naman natin kahit hindi na natin gawin sa studio eh. Ito, studio. Studio na to eh. Yeah, go. It's okay. How are you? Hi, hello. Diba? Actually, parang way din yun para yung kanina, yung usapan nating racism, parang may ibsan natin kahit papaano. Kaya natin masagin yun pag nagawa mo yun eh. Tapos dito yung sa sobrang dami ng artist, yung mga nakilala nga namin sa San Malo, yung mga Nigerian, mga artist pala yung mga yon. Marami rito guys, hindi mo lang Oo. mapapansin na artist, pero Imagine Mga rap artist pala sila yung tunog. doon. Merong hip-hop na magdi-DJ, tapos merong background na African beat. Tapos may Pilipino na dadagdag na tunog. Tapos yung lyrics, iba-ibang
salita. ibang language. Parang- Di ba, Refreshing yun pakinggan eh. No? pwede tayong gumawa ng ganun. Kasi sa dami rin ng mga pwede Pangarapin natin gawin. yan. Oo. Pangarapin. Hindi napapangarapin kahit Abangan nyo na lang. Maglalabas kami ng ganyan. Tingnan natin, pero abangan nyo na lang. Sa Tingnan manifest natin. namin yan. Darating tayo dyan. manifesting. Dati naman sa Macau, di ba, wala namang community eh. Mm. Nag-start, di ba, nagkaroon din naman ng ano. Tsaka ngayon nga kasi medyo naging komportable na yung mga tao, naglalabasan na yung mga dating yung mga nahihiya-hiya lang pero magugulat ka po mga may talent din Lalabasan pala nila sa kasi ganun. alam nila, may mga tao nang susuporta tsaka Mm. ma-appreciate yung ginagawa nila eh. O anyway guys, maraming salamat sa panonood. Uulitin ko lang. Yung mga links nila nasa description box, check nyo na lang. Kayo na bahalang mag-search ng mga arts and crafts nila at mga work nila. So, maraming salamat ulit sa patuloy na pagsubaybay sa White Mesa at hanggang dito na lang. Peace.